grade 4 nga lang natapos ko pagkayari ko ng grade 4 nagtanim na ako, tanim na gano'n sa bukid. Kasi nga, mahirap lang kami, marami kaming magkakapatid. Yung gano'n, pagka magsasaka na kasi ang magulang mo, at di ka nakapag-aral, magsasaka pa rin. Kaya nga, maswerte ang bata ngayon. Ngayon naman, magsisimula kami ng bunyo hanggang Agosto yata, nagtatanim kami araw-araw yun. Araw-araw na. Talagang magastos ang mag-aano. Kung mangungutang ka nga lang, siyempre, may percent yun. Halos, parang kain siguro may matira naman sa'yo. Bubuwis ka pa doon. May buwis pa sa lupa yun. Kung buwisan, katulad ng amin, buwisan lang. Lalo na kung mangungutang ka. Biro mo, binhi lang, magkano binhi. Pagkatapos ng paggawa sa bukid, lahat uupa mo yun dahil ala ka namang sariling makina. Pagkadalasan ngayon, puro upa na ang magsasaka. Kaya marami talagang nakakantas. Naikwento sa amin ni Nanay Norberta na mayroong pinapamahaging ayuda ang kanilang lokal para sa pangangailangan sa kanilang sakahan. Ngunit, nang tanungin namin kung sumasapat ba ito, hindi rin sumasapat dahil nga sa dami ng gastusin sa bukid. Saka lumiliit ang sakahin ngayon. Nay. Kaya nangarap nga ako na makapagpaaral ng anak. Nakapanayam namin ng isa sa anak ni Nanay Norberta na dating nagtrabaho sa sektor ng agrikultura sa bansang Israel. Pinili kong mag-ibang bansa kasi unang-una sa sahod. Yun, medyo malaki kasi yung difference ng kita. Unang-una sa technology, mga machineries. So, sila kasi more on technology and machineries na. Actually, dito rin naman gumagamit na, pero saka ang isang pagkakaiba ng natin sa ibang bansa, yung suporta ng gobyerno, ng government. Likas mang masagana ang ating bansa sa agrikultura, marami pa rin kabataan ang hindi interesado sa pag-aaral dito. Kasi nga, ang pagsasaka nga paulit-ulit na gano'n paulit-ulit lang. Ala namang, kasi puhunan din ang kailangan dyan Hindi namang basta't magsasaka pa lang, gano'n. Pagkatapos yung panahon pa, kung halimbawa nasisira pa lang mga insekto o kaya panahon. Kasi pang matanda na lang ngayon ang pagsasaka. Ang mga bata kasi talaga ito man madalang na ang mga batang nagsasaka. Puro matatanda na nga. Ginawa ngayon. Ginawa ng aming sasaka. So ngayon ba kayo aming kita? Kasi ngayon malita kita na ngayon. Kahit na may makinarya na sa bukirin, palaisipan pa rin sa iilan kung bakit paunti ng paunti ang mga kabataang nais magsaka. Hirap sa bukid. Kaya gusto nang lumuwas. Sinasalag yung ayaw na initan. Ako na dati sila nahirapan ako sa pagsaka. Kaya gusto rin sumana ko, inahawa mo sila. Secretary General, ito yung organisasyon ng kababaihang sa Pilipinas. Mas campaigns para sa mga iba't ibang issue na tinatawag na malawak na bilang ng mga pagsasaka, lalo-lalo ng mga kababaihang na pwersa. Bahagi sila sa buong sektor ng pagsasaka sa ating bansa. Despite yung 2 major land reform programs na pinatupad ng gobyerno, ito yung DD-27 noong 1972 sa ilalim ni Marcos Sr. Tapos yung RA 6657, yung Comprehensive Agrarian Reform Program ni Cory Aquino noong 1988, ay mas lalong napakadaming loopholes para masabi na comprehensive siya. Kailangan bayaran, may amortization, na yung amortization na yan ay tinatakda ng Panginoong may lupa, madaming mga loopholes. Ang Republic Act No. 6657 na mas kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Law ay may layuning tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanila na maging may-ari ng lupang kanilang sinasaka.
Subalit, kailangan pa rin nilang magbayad ng amortization sa loob ng 30 taon na may 6% interes kada taon. Hindi nalutas yung kawalan ng lupa ng mga magsasaka. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga hacienda. Nandyan, nakadagdag pa yung mga multinational corporation na nagtayo ng mga plantasyon dito sa ating bansa. Kaya maraming mga magsasaka ang hindi nabiyayaan talaga ng land reform program na ang dami nga land reform program na ipinatupad dito sa ating bansa. Pero ang nangyayari nga pagkabigay ng lupa, wala namang support subsidy ang gobyerno para paunlarin yung kanilang sakahan. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na ibenta o kaya isanla sa panahon ng kanilang pagipitan. Ako, bilang eldest son, napansin ko na parang ang interesting ng agriculture kasi yung dito yung dating place namin, yung place namin dati is dun sa lola ko, which is napapalibutan talaga siya ng rice field. Tapos makikita ko, ay may nag-aararo, may mga nagtatanim. Sabi ko, kakaunti lang kaya gumagawa nito. Meron pa kayang ibang taong gumagawa nito. Parang saya ang saya i-engage ng pagiging agriculture. Di kami naman, ba't kami mamalitin kasi ang pagiging agriculture is magandang isang magandang profession. Kasi unang-una, isipin nyo sa isang economy, sino nagpo-produce ng goods? Sino yung nagbibigay ng mga fresh product? Siyempre, kami mga magiging future agriculturists, which is napakalaga sa isang growing economy. Yung importance ng agriculture, siyempre, yung mga goods, agricultural goods, which is needed ng economy natin to survive, kung saan kung wala naman nagpo-produce ng mga goods, which kagaya ng rice, which is staple food ng mga Pilipino, mag-ano tayo, i-improvise tayo ng ibang way ng source ng ating mga staple food. Ayon sa datos ng Commission on Higher Education, sa school year 2019 to 2020, mababa ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll sa kursong pang-agrikultura kumpara sa kursong Business Administration at Engineering and Tech. Kung gusto nating umunlad yung agrikultura sa ating bansa, tulungan natin yung mga farmer natin. Which is, napakalaga kasi una-una, may mga farmers na paon sa utang dahil nga, simpleng bagyo lang kasi, wala na. At nung pinagkahirapan at pinagpaguran nila, gantong halaga, bababaan pa nila. Ano mangyayari sa mga farmer natin? Mababaon lang silang mababaon sa utang. Mas kumikita kasi pag sa ibang bansa talaga nagtrabaho. Dito kasi sa Pilipinas parang ang unfair ng society natin minsan. Lalo sa mga farmers. Kasi yung mga farmers sa ibang bansa, hindi naman sila mahihirap. Mayayaman yung mga nandun. Sa totoo lang. Ang agrikultura dapat ang backbone ng ating lipunan. Dahil isang agrikultural na bansa tayo, tapos pinakamalaking populasyon na bahagi ng ating bansa ay mga magsasaka, no? Sabi ko, dapat gawing prioridad sa gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na industriya. Meron mga proposed bill like yung Genuine Agrarian Reform Bill sa Kongreso, tapos ilang beses nang na-file. 2007 pa yata unang na-file. Hanggang ngayon ay patuloy na isinusulong ang House Bill 555 o Genuine Agrarian Reform Bill upang tuluyan maging libre ang ipamamahaging lupa para sa mga magsasaka. Sa mga kabataan dyan na if ever gusto nyo mag-engage in agriculture, ituloy nyo kasi masaya siyang experience as a student din ng agriculture. Then, if ever na maging successful kayo in the future, hindi lang naman sa sarili nyo tinutulungan nyo. Tinutulungan nyo rin yung ekonomiya natin ma-develop. Kaya, pag-agriculture din. Para sa mga kapwa namin, mga magsasaka, no, huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Habang tayo ay may buhay, habang
nandiyan pa rin yung ating mga kalupaan. Patuloy natin itong sakahin, paunlarin natin. Magkaroon tayo ng mga pag-aaral kung paano talaga natin pauunlarin yung ating mga sakahan. Dahil kung tayo ay sama-sama, darating din ang tulong sa atin ng mga individual na naniniwala sa ating mga yung mga advokasya nila ay para sa pagpapaunlad natin. Kaya tuloy lang ang laban, hindi tayo susuko. Kabataan, yun nga yung sinasabi ko, lalo pa mga scholar kayo ng bayan at kayo daw ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya sabi ko nga, patunayan ninyo para sa ganun ay maglingkod kayo, serve the people, di ba? Yun yung inyong Para sa gobyerno ay hindi kami magsasawa ng hanawagan na gusto niya talagang para ma-attain ang ating kasiguraduhan sa pagkain, para maging active ang ating industriya sa agrikultura, kailangan niyang gawing prioridad. Nananawagan tayo sa gobyerno na dapat 10% sa ating GDP ay ilalaan niya sa industriya natin sa agrikultura. Kasabay nung panawagan na yan ay dapat ibasura niya lahat yung mga di pantay na kasunduan na nagre-resulta ng pagkabong sa utang ng ating mga magsasaka, nagre-resulta ng displacement ng ating mga magsasaka, at higit sa lahat, mas nagre-resulta ng higit na kagutuman ng malawak na bilang ng ating mga magsasaka, ng mamamayang Pilipino. Maging bahagi dun sa mga organisasyon na talagang nagsusulong ng change, ng pagbabago. Maging bahagi doon sa people's movement na talagang nananawagan ng pagbabago dahil sa pamamagitan lang ng pagsama-sama natin, tuloy-tuloy na pag-organisa, pagmumula, bigit lalo sa mga kabataan, dalhin natin yung mga issues ng mga pagsasaka sa mga eskwelahan, sa apat na sulok ng mga classrooms para maging bahagi din sila dun sa kampanya ng mga pagsasaka para sa pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, pagpapasura sa mga di bantay na mga kasunduan, at higit sa lahat sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, doon tayo talaga makakahalinag ng maaliwalas na bukas. Para sa mga farmers po natin po dyan, saludo po ako sa inyo na patuloy na kumakahit kahit sobrang hirap ng panahon ngayon, especially ngayong kapanahon ng mga bagyo, ganyan-ganyan. Patuloy lang po kayo nag-produce para sa amin. Maraming salamat sa lahat ng naging farmers dito sa ating bansa. Bagamat kasing dilim ng maulan ulap at kasing bagsik ng hagupit ng bagyo ang kanilang naging karanasan, umaasa pa rin ang mga magsasaka na balang araw sa pagsapit ng bukang liwayway, tuluyan ng aalis ang halimaw at mawawala na rin ang mahigpit nilang pagkakagapos sa tanikala ng kanilang mga pangarap. O si Sir Mela Wenceslao, kami ang masa para sa agrikultura at ito ang irik ng Lunggati.